Ito na ang huling araw mo dito, kaya mag-impake ka na ng mga gamit mo at ipapahatid na kita sa guwardiya sa labas. Hindi ka na namin kailangan dahil may bago na kaming nakuhang papalit sa'yo. Yan ang katagang binanggit ng anak ng may-ari ng kumpanya na nagngangalang Jam, 24 years old, na halos ilang linggo pa lang nagsimula sa kanyang trabaho bilang operational manager. Kaya't sinimulan na ni Rex magligpit ng mga personal na gamit ng tahimik at walang reklamo. Dahil para sa kanya, ay walang saysay ang makipag-argumento sa taong walang idea sa mangyayari sa hinaharap. Kung baga wala siyang pakialam kung sino man ang kanyang alisin. At kung ano ang maging bunga sa huli. Para sa kanya ay siya lang ang may otoridad sa lahat. Sa isip niya ay madali lang i-handle ang kumpanya dahil matatag na ito sa mahabang panahon. Kapansin-pansin din na kapag may ayaw siyang empleyado, ay ginagawan ito ng issue upang mapaalis sa kumpanya ayon sa mga usap-usapan. Kaya karamihan sa empleyado ay pinangingilagan siya o di kaya ay sumisipsip sa kanya upang hindi sila mapabilang sa mga kinaayawan nito. May ilang empleyado na rin siyang nasampulan. 5 tao ang kanyang gustong alisin noong nagdaang linggo. Ngunit 3 lang ang naalis dahil ang 2 ay nagmakaawa sa kanya. Dahil talagang kapos sa pera ang mga pamilya ng mga ito. Kaya nagawang makiusap na halos lumikluhod sa kanya dahil sa pagmamakaawa. Ang 3 namang individual ay tinanggap na lang ang nangyari dahil alam ng mga ito ang dadanasin nila kapag tumagal pa sila doon. Saka ang 3 ay walang gaanong problema sa pera pagdating sa pamilya. Siguro ay may ibang kapamilya rin sumusuporta, kaya madali na lang sa kanila ang lumisan. Kaya ngayon, sa akin naman nakatutok ang atensyon nito. Sa kadahilanan siguro na hindi ako palaimik or hindi masyadong nakikisalamuha sa karamihan ng empleyado. Yun naman kasi ang natural kong ugali. Dahil sa nakasanayan ko na, simula pa ng magkaisip. Lumaki kasi ako sa lugar kung saan, tahimik, payapa, at hindi maingay na kapaligiran. Dito ay may sarili akong silid o opisina sa loob ng kumpanya. Mataas din ang sweldo ko sa lahat ng empleyado. Halos 3 beses ang laki sa iba. Nalaman ko ito dahil noong minsan ay may hindi sinasadyang pagkakataon na habang ako ay nasa loob ng palikuran ay may 2 individual na nag-uusap sa hindi kalayuan, medyo may distansya, ngunit naririnig ko ng malinaw dahil sa kulubang lugar at kami lang ang naroon. At ang sabi ng isa ay, "Pre, yung nasa project sales pala ay 3 beses ang laki ng sahod kesa sa ilang managers natin dito." Talaga ba? Tanong ng kausap. Oo pre, kasi si Human Resources na o HR na mismo ang nagkwento. Kaya talagang nakakapagtaka. Malakas siguro ang kapit sa taas. Sabat ng kausap, palagay ko nga, sang-ayon ng isa. Ako lang naman mag-isa ang nasa project sales, kaya wala nang ibang pinatutungkulan kundi ako. Napaisip naman ako ng malalim at naalala na ang lahat ng mga nakamit ko dito sa kumpanya ay ipinagkaloob sa akin ng may-ari mismo na ama ni Jam, na bagong operational manager. Kaya simula noon, ay halos napapansin ko na ang karamihan sa kasamahan kong empleyado na parang hindi sila komportable na nakikita ako, pero hindi naman lahat. Dahil ang iba ay madalas pa rin akong batiin ng nakangiti. Tango at ngiti lang din naman ang tugon ko. At sa kasalukuyan nga ay heto at naglalakad ako palabas ng opisina bitbit ang mga personal kong gamit at may escort na gwardiya. Sa pasilyo naman ay sinalubong ako ni Jam na bahagyang nakangiti. Kasama nito ang Human Resources para sa huling kasulatan na lalagdaan ko. Bago ako lumisan sa kumpanya na ang nakasaad dito ay natanggal ako sa trabaho dahil sa hindi ko pakikikooperasyon o hindi sumusunod sa utos ng nakakataas na namumuno sa kumpanya. Napatingin na lang ako kay Jam at sa HR. Dahil alam namin pare-pareho na walang katotohanan ang nakasaad sa papel. Hindi naman makatitig ng diretso ang HR sa direksyon ko. Napansin naman ni Jam ang kawalang kibo ng HR. Kaya nagsalita na ito sa sitwasyon. At ang sabi ay, naalala mo nitong mga nakaraang araw. Ako ay nagpapatawag lagi ng mga meeting para maiayos natin ang kumpanya. Subalit kahit isa sa mga ito ay wala kang dinaluhan. Hindi ka nakikipagpartisipasyon, kaya gumawa na kami ng aksyon ukol dito. Walang puwang ang mga katulad mo sa kumpanya. At isa pa, marami ang may gustong mawala ka dito. Sambit nito na bahagyang ngumiti. Wala naman akong naging komento sa mga paratang nito.
dahil totoo naman na nagkaroon ng pagpapatawag ng meeting. Subalit, nang mga panahon na iyon ay talagang busy ako at walang sapat na oras upang dumalo rito. Dahil sa kailangan ng maipasa ang ginagawa kong proyekto sa mga kliyente ng kumpanya. Dahil dito nakasalalay kung aaprubahan ng mga ito ang bagong proyekto. Mag-i-invest kasi sila dito ng pera upang kumita. At sa ganong paraan kumikita rin ang kumpanya nila Rex. Ngayong taon na ito, ay maraming negosyante ang gustong mag-invest sa kanila dahil ito sa husay ni Rex gumawa ng plano kung papaano kumita ang naturang proyekto. Maraming sangay at maraming koneksyon ang kumpanya nila na hindi lingid sa kaalaman ng mga katrabaho niya na siya ang may alam o kontak. Sa lahat ng mga ito, siya na rin mismo ang nagpapaliwanag ng maayos sa kliyente at karamihan dito ay bilib na bilib sa kanya sa husay niyang magpaliwanag dahil maraming pasikot-sikot at masalimuot ang paggawa ng plano at sasabayan mo pa ng pagpapaliwanag sa mga kliyenteng medyo arugante. Pero kayang sakyan ito ni Rex dahil sa siya ang gumawa. Ay madali na lang para sa kanya maipaliwanag lahat ng gustong malaman ng mga ito. Kaya mas marami pa ang nahihikayat ni Rex bawat taon. Ngayon ay umabot na sa 100 milyon ang inaasahang investment nila kung magtatagumpay si Rex. Kaya ito ang naging dahilan upang mapahanga niya ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan sa loob ng maraming taon. Subalit sa kasalukuyan ay nagawang alisin siya sa trabaho ng anak nito. Wala namang alam ang ama nito dahil sa nasa ibang bansa ito upang mamasyal kasama ang asawa. Samantala, sinabi naman ni Jam na lahat ng pag-aari ng kumpanya na nagawa nito ay mananatili sa kumpanya. Nilinaw naman ni Rex na lahat ay nasa kanyang lamesa. Pati na rin ang password ng laptop na naiwan ay binigay ni Rex, kaya inaprubahan na ni Jam ang paglabas niya sa naturang gusali. Sa paglabas naman ni Rex ay may nakasalubong siyang babae, maputi at mukhang sosyal na mitikulosa. Biglang nagsalita naman mula sa likuran si Jam at binati ang naglalakad na babae. Hindi naman naiwasang nagkatitigan silang dalawa ng magkasalubong. Napatingin ito sa bitbit niyang mga gamit. Nakahanda na ang opisina mo. Ani Jam sa babae, ito pala ang kanyang kasintahan at ito rin ang kanyang tinutukoy na papalit sa pwesto ko. Ayon sa chismis ng mga marites sa kumpanya, ay may nobya daw itong matalino dahil nakapagtapos sa sikat at kilalang universidad. Marahil ay planado talaga ang pagkakaalis sa trabaho sa kanya. Sa isip-isip ni Rex, habang naglalakad papunta sa kanyang sasakyan, minabuti na niyang iwaglit ang mga naiisip at nararamdaman. Nang nasa sasakyan na siya, ay agad naman siyang nag-isip ng susunod niyang hakbang. Sa mga sandaling iyon ay wala siyang nararamdamang lungkot o galit sa nangyari. Para bang mas gumanda pa nga ang kanyang nararamdaman. Hindi niya matukoy kung bakit. Pero sa tingin niya, ay dahil sa nalalapit na pag-apruba ng mga investor. Meron na lang kasi itong 1 linggo bago ang presentasyon sa mga kliyente, kaya parang nawalan siya ng stress dahil aminado siyang hindi madali ngayon. Pagkaraan ng ilang minuto ay in-start na niya ang sasakyan at dali-daling umalis sa lugar. Dumaan muna siya sa maliit na convenience store at bumili ng beer dahil nasa mood siyang uminom. Samantala, lumipas ang eksaktong 1 linggo. Ay wala siyang naging balita sa kumpanya, kaya sa isip niya ay baka naging maganda naman ang kinalabasan ng representasyon ng pumalit sa kanya. Subalit magbabandang hapon ng araw na yon, ay nakatanggap siya ng tawag. Agad namang rumihistro sa kanyang cellphone ang pangalan ng HR sa kumpanya. Nakasalukuyang tumatawag, pagkaraan ng ilang saglit pa, ay sinagot niya ito. Agad naman nabusesan ni Rex ang HR sa pag-hello at pagkumusta sa kanya. At tumugon naman siya rito. Matapos yun ay agad nitong inilahad ang pakay sa kanya. Ayon dito ay, binibigyan pa siya ng isa pang pagkakataon upang bumalik sa trabaho. Ngunit may mga kondisyon ito. Una, ay mababawasan ng kalahati ang kanyang dating sweldo, sapagkat ayon dito, ay mayroon na siyang katuwang sa kanyang trabaho at hindi na siya gaanong mapapagod. Ikalawa, saad nito, wala ka ng sariling silid o opisina sa kumpanya. Sa labas ka na lang kasama ng ibang empleyado. Huwag kang mag-alala dahil medyo malaki ng kaunti yung pwesto mo kaysa sa iba. Dagdag pa nito, yung ikatlo,
ay pwede ka namin tanggalin sa kahit anong oras. Yun lang. Inaasahan namin ang iyong kasagutan ngayong araw. Bago matapos ang oras ng trabaho dito, mayroon ka na lang 2 oras para magpasya Rex. Tangkang magpapaalam na ito nang magsalita si Rex. Agad naman itong tumahimik at naghintay sa kanyang sasabihin. Inaasahan nito na agaran siyang babalik at pumapayag sa lahat ng kondisyones. Ngunit iba sa inaasahang niyang marinig ang sinabi nito. Ayon kay Rex, ay wala na siyang balak pang bumalik sapagkat mayroon na siyang ibang plano para sa sarili. Kung kailangan nyo ang serbisyo ko, anya, ay maaasahan nyo naman ako sa lahat ng pagkakataon. Ayoko nang maging empleyado ng isang kumpanya, sabi ni Rex sa kausap. At agad naman naunawaan ng kausap ang ibig niyang sabihin. Si Rex ay magtatrabaho bilang freelancer o consultant. At agad din naman nagbigay ng presyo ng kanyang serbisyo at mas mataas pa ito kaysa sa dati nitong sweldo sa kumpanya. Hindi naman makapagsalita ang kausap sa kabilang linya ni Rex. Parang mayroon nagtuturo sa mga sasabihin nito. Sapagkat may isang boses pa siyang naririnig ngunit mahina. Na inuutusan itong wag na siyang kumbinsihin dahil baka raw gumagawa lang ito ng paraan para masunod ang gusto ni Rex. Ayon pa sa isang boses ay, baka raw maya-maya lang, ay tumawag na agad ito at makiusap na babalik na. Hindi naman pinansin pa ito ni Rex at nagpaalam na. Samantala, lumipas pa ang mga oras at hindi na nga ito muli pang tumawag. At maging siya ay aminadong wala na rin balak pang kontakin ng mga ito. Sapagkat ayaw na niyang magkaroon pa ng ugnayan dito, lalo na kay Jam. Ayaw na niyang makatrabaho pa ito, matapos ang ginawa nito sa kanya. Kinabukasan bago magtanghali, ay mayroon tumawag sa kanya. Ito ay ang isa sa inalis na empleyado ni Jam, at tinawagan daw siya nito dahil sa nabalitaan nito tungkol sa kanya. Na tinanggal din sa trabaho, paliwanag ng kausap ni Rex. Ayon dito ay alam pa rin nito ang mga nangyayari sa loob ng kumpanya. Dahil naroon pa ang kanyang pinsan na nagtatrabaho at nagbabalita sa kanya ng mga nagaganap sa loob. Isa rin sa dahilan kaya tinawagan niya si Rex ay upang ibalita rito ang nangyari sa mga kliyenteng mag-i-invest sana sa kumpanya. Sa kwento nito, na isang umaga ng nasabing petsa ay may nakatakdang representasyon ang project sales. Eksaktong 8:00 ng umaga ay nagsidatingan ang mga investor ng umagang iyon. Agad naman inistima ito ng mga tauhan ng kumpanya upang ipakita rito kung gaano ang mga ito kaimportante. Inihanda nila ang silid na gaganapan ng representasyon. Makalipas pa ang ilang minuto ay nakarating na ang lahat ng panauhin nila at sa ilang saglit lang ay magsisimula na. Agad may pumasok na isang babae sa silid na may hawak ng may kakapalang papel. Agad naman ipinamahagi nito ang mga papel sa mga panauhin. Sa tulong ng assistant nito, ngunit sa sandaling iyon, ay may isang investor ang nagsalita at nagtanong ito kung nasaan si Rex dahil mayroon siyang nais sabihin sa lalaki. Mabilis naman ang naging tugon dito ng babae na si Rex nga ay wala ng kaugnayan sa kanilang kumpanya. Napakunot noon naman ang kausap nito na parang nabigla sa sinabi ng babae. Nagtanong ulit ito ng kailan pa siya nawala dito dahil kamakailan lang. Ay nakausap ko pa siya sa telepono ukol sa pinasa niyang bagong proyekto. Saad ng investor. Sinabi naman ng kausap nito na may 1 linggo na itong wala sa kumpanya. Agad naman sinigundahan nito na huwag silang mag-alala dahil siya ang magre-representa ng proyekto. Aniya ng babae sa kausap, napatango na lang ang investor at hindi na nagtanong pa. Narinig naman ng iba ang pinag-usapan ng dalawa at napailing naman ang mga ito na parang na-disappoint. Ilan sandali pa ay nagsimula na nga ang nobya ni Jam sa pagpresenta ng proyekto na gawa ni Rex. At sa kalagitnaan ng pagsasalita ng babae ay may pumutol sa kanya dahil hindi raw ito masyadong malinaw para sa kanya. Agad naman may sumunod dito na nakiayon sa sinabi ng isa at sinundan pa ng ilan. At makaraan nga ay halos lahat na ay nagsasabing kulang ang mga detalye ng nasabing babae. Napatingin naman ito sa may likuran kung saan naroon si Jam na para bang humihingi ito ng kasagutan sa mga sinabi ng mga taong nasa harap niya. At may naglakas loob na ngang nagsalita dito. Na sinasabi nito ay parang ipinapaliwanag lang ng babae kung ano ang nasasaad sa papel at hindi yung nakapaloob dito na mga sangay.
Ayon pa rito ay buod lang ang detalye ng papel ni Rex kapag ito ay nagre-representa. Ngunit kapag ipinapaliwanag na nito, ay doon niya nililinaw bawat detalye ng kabuuan, paliwanag ng investor. Nagsalita naman mula sa likuran si Jam at nagpakilala itong operational manager ng naturang kumpanya. Bago lang ito kasi sa paningin ng mga panauhin. Saad nito na kung maari ay bigyan pa sila ng kaunting panahon dahil nahirapan sila sa pagkawala ni Rex upang maribisa ang ginawang proyekto nito. Agad naman tumayo ang isang panauhin at nagsalita. Sinayang niyo lang ang oras ko dito. Sabay hakbang palabas ng pinto ng silid, agad may sumunod dito na ilan pa. At makikita mo sa mga mukha nila ang pagkainis sa mga nangyari. At sunod-sunod na nga ito umalis ng walang paalam, na kahit sulyap sa kanila ay wala. Ilang sandali pa ay 2 tao na lang ang naiwan sa loob ng silid. Si Jam at nobya nito, na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Sa kasalukuyan, si Rex naman ay napailing na lang sa kwento ng kanyang dating kasamahan sa trabaho. Hindi niya inasahan na ganoon kabilis mawawala ang investor sa kumpanya dahil sa ginawang aksyon ni Jam na anak ng may-ari ng kumpanya. Makalipas pa ang ilang oras ay nakarating na nga ito sa kaalaman ng ama ni Jam dahil nga sa marami itong koneksyon sa negosyo. Kaya madali lang kumalat ang balita sa kanilang estado. Agad nitong tinawagan ng anak. Agad naman sinagot ito ni Jam. Ngunit pasigaw ang naging tanong ng ama sa kanya kung bakit hindi natuloy ang deal ng mga investor. Paliwanag naman ni Jam. Nakasalanan lahat ni Rex dahil hindi nito masyadong nilinaw ang detalye ng iniwang proyekto bago umalis. Natahimik naman sandali ang ama nito dahil sa narinig. At pagkaraan ay nagtanong, "Umalis? Si Rex ay umalis?" Tanong ng ama. Agad naman nagpaliwanag ang anak na tinanggal niya ito sa trabaho dahil hindi sumusunod sa kanya. Ngunit pagmamalaki nito na may kapalit naman ito, pero kailangan pang mahasa ng kaunti sa trabaho. Saad ni Jam sa ama. Nagbuntong hininga lang ang ama nito at ang sabi, "Ayusin mo ang gusot na ito kung hindi, ay maalis ka sa posisyon mo." Iyon lang at ibinaba na nito ang telepono. Ilang araw pa ang lumipas at maiging pinag-aralan ng nobya nito ang naturang proyekto ni Jam. Subalit kahit anong estima niya dito, ay hindi niya talaga makuha ang pattern nito. Sinubukan niya gumawa ng bagong proyekto dahil ito ang suggestion ni Jam, ngunit napagtanto ng babae na hindi pala madali ang paggawa ng proyekto para sa investment. Kaya kinalaunan ay sumuko na ito sa mga ginagawa. At kinausap na lang nito si Jam na kung maari ay ibalik si Rex pansamantala. Kukuha lang sila ng idea dito pagkatapos ay saka ulit nila ito aalisin. Pumayag naman ng nobyo nito sa gusto ng mangyari ng karelasyon, kaya kinabukasan ay sinubukan nilang tawagan si Rex. Nagawa naman nilang makausap ito. Subalit tumanggi sa alok nila, kaya sinubukan nilang mag-hire ng bagong empleyado na kwalipikado sa naturang trabaho. Ngunit kahit isa ay wala silang nakuhang kasing husay ni Rex sa paggawa. Ilang araw pa ang lumipas ay nakialam na ang ama ni Jam. Dahil baka pag nagpatuloy pa ito ay tuluyan na silang babagsak. Dahil sa investment lang sila kumikita ng pera. At si Rex lang ang may kakayahang magbigay sa kanila nito. Isang umaga habang nasa sala si Rex at nagkakape ay may kumatok sa pintuan niya. Agad naman niyang pinagbuksan ang kumakatok. At sa di inaasahan ay bumungad sa kanya ang ama ni Jam na nakangiti. At makaraan ay kinumusta siya nito. Hindi naman makapaniwala si Rex sa nakikita. Nakaharap niya ang boss niya sa dating kumpanya. Dali-dali naman niya pinakitaan ng respeto. At kalaunan ay pinapasok niya sa kanyang bahay. Doon ay agad itong humingi ng dispensa sa ginawa ng anak nito sa kanya. Ayon dito, ay inalis na niya ang anak sa kumpanya, kasama ang nobya nito. Hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa at sinabi na nito ang totoong pakay. Hiniling nito na bumalik siya sa kumpanya. Ayon pa dito ay dodoblehin niya ang sweldo para sa kanya. At ipinangako nito na walang makikialam sa kanya sa loob ng kumpanya. Kahit pa ang HR ay wala ng karapatan na utusan siya. Pagsusumamo nito, nakitaan naman niya ng sinseridad sa pagsasalita ang bisita. Kaya nagawa nitong makumbinsi si Rex. Pero may isang kondisyon siya, na lahat ng gagawin niyang proyekto ay mananatiling sa kanya. Kahit pa umalis siya sa naturang kumpanya.
Agad naman itong pumayag sa kondisyon ni Rex. At doon nga ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho dito ng matiwasay at walang nakikialam.